Welcome sa Dean Arwin TV at nandito nga tayo sa inverter station ng Rizal. So papakita ko sa inyo anong laman ng inverter station na to, ano makikita nyo pagkatapos ng yan ang napakaikling intro na to. So guys, umpisahan nga natin dito sa kung makikita niyo yung bumabang wire na yan, yung DC wire na yan, tumawid siya dito sa ducting. So dito yan mag-uumpisa. So ayan nga guys, kung makikita nyo, meron diyang dinaanan yung ating mga DC wire. At ito na, dyan na mag-uumpisa yung mga DC wire natin. Ito pong mga area na yan ng DC wire natin, hindi pa po yan tapos. Kumbaga sa electrician, hindi pa yan nasuklay. Kumbaga ganyan pa lang yan, linatag pa lang yan. May mga pinadusot pero aayusin pa po yan mga yan. So yan nga yung mga DC wire natin na nanggaling sa mga panel na galing sa metal roof. And dito naman sa ilalim, kung makikita nyo, meron na naman DC wire. Yan. Tapos dito sa baba, makikita nyo merong PVC at merong pull box. Yan naman pong area na yan. Yung mga DC wire na yan ang galing sa ilalim. Meron po yan dito sa ilalim na PVC. Yan, dyan. Tapos dyan sa area na yan, kung mapapansin nyo, meron nga dong kulay blue na metal roof. Meron dyan tubong umakyat na dinaanan din ng ating mga DC wire na nakakonect nga sa ating mga panel. So, yan nga ang stringing natin dyan sa metal roof na yan. So, dito sila, dumaan sila dyan. Yan. Dito, dumaan nga yan sa ilalim. Yan sa ilalim. And so, dito sila lumabas sa pull box na yan and umangat nga dito yung mga DC wire. So, ngayon, pagdating nga dyan sa DC wire na yan, so, papasok yan dito nga sa ating mga DC combiner. Yan. So, ito, meron tayong DC combiner dyan. Dito, meron pa. Ito. Yan. Bali, 4 nga yung ating DC combiner. Natin tingnan. So, yan. 4 na DC combiner. Lahat po ng ating mga DC wire, mga stringing natin, mga in-install nating panel, lahat po ng mga DC wire niyan, papasok dyan sa mga DC combiner na yan. Tingnan natin yung loob ng isang DC combiner. Guys, lilinawin ko lang pala sa inyo na hindi pa po tapos ang pag-aayos ng ating mga DC combiner. Yan. Yan. So, yan nga yung laman ng ating DC combiner. Bakit DC combiner? Kasi nga, andyan yung mga DC. Yan yung mga DC wire natin. Makikita nyo, negative at positive po yan. Yan. Ngayon, silipin natin yung kabilang DC combiner natin. So, dito naman sa isa nating DC combiner, kung makikita nyo, mapansin nyo, mas okay na siya. Yan, mas okay na po yan. Nakita nyo, nakalatag na rin yung grounding. Yan, yung nasa side na, gilid na side na yan. Mas medyo okay na yung supply niya kasi ito po yung mga naunang ayusin ng ating mga tech. So, next nga natin na makikita dito, meron kayong makikitang mga box. Yan. May mga puting box na yan. 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 Ito, may box din dyan. Dito. Tapos, dito sa area na to. Yan. Makikita nyo. Oops. Yan. Merong mga box. Yan. Siyempre, pag may box, matik yan. Merong
may mga pag merong mga tubo yung box, matik yan, merong mga wear na dumaan dyan. So, tingnan nga natin yung laman ng box na yan at kung ano nga ba yan. So, ayan. So, ayan nga guys, kung makikita nyo, meron yan nakalagay na transmitter. So, ang ibig nga sabihin dyan sa box na yan, ay isa siyang transmitter. Kung makikita nyo, meron yung mga DC wire din sa loob. Yan. Tapos, makikita nyo yung bilog na yan, CT po ang tawag dyan. Yan. At ayan ang pinaka transmitter. Yan. So, next. So, guys, ang next nga natin ay syempre ang inverter. Yan. Siya ang pinaka star nga. Kaya nga tinawag tong inverter station dahil nga sa mga inverter. Yan. Yan ang inverter natin. Yan. So, yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung inverter ay merong mga ilaw. Yan. Yan. Tatanong nyo ulit, bakit may ilaw? Yan. Kada ilaw pong yan, merong makikita nyo yan. Diyan sa taas niya, ay merong mga, may mga sign po yan. Bawat sign po niyan ay yun ang reason kung bakit may ilaw. Ngayon, itong dulong-dulo, yan yung pinakadulo, walang ilaw, yun po ang tamang, yun ang maganda na talagang walang ilaw yan. Kasi once na umilaw po yan, matik po yan, na kulay pula po yan. Kapag may pula po yung ilaw ng inverter nyo, ibig sabihin, meron pong problema yung inyong inverter station o yung inyong inverter or yung inyong installation sa mga ginawa ninyong trabaho sa So, yun nga, dapat nga ay walang pula nga dyan sa sa mga umiilaw na yan. Kasi kapag nga may pula yung ilaw na yan, ibig sabihin nga ay mayroong problema sa inverter nyo. Yan. May problema sa inverter station nyo. So, okay po yan na 3 ilaw lang ang may kita nyo dyan na green. Yan. So, ito naman, yan kung mapapansin nyo, meron nga yung sticker na warning. So, bakit nga ba may warning? Kasi nga, kung mapapansin nyo, ayan, napakataba ng mga wire na yan. Yan, meron, syempre may color coding yan, merong RYB. Syempre, nandyan sa gilid, may grounding. Yan. Yan. Bawal po hawakan yan dahil gumagana na nga po yan. Yan. Kaya meron nga sticker na warning yan. Kasi nga, delikado po yan. Bawal po yan basta-basta hawakan. Kasi nga, high voltage po yan ng inverter. Ngayon makita nyo, meron kayong mapapansin dyan na box. Ayan. McGill box yan. So, meron na naman yung LQT na tubo. Ibig sabihin, meron wire na dumaan dyan. Maliit na cut size po na wire ang dumaan dyan. Ganito po yan. Yan. Yan po ang magiging itsura niyan. Ito. Yan. LQT na yan na nakakonect sa box. So, next naman natin, yung itim na box. So, kung mapapansin nyo, mayroong mga electrical tape dyan kasi hindi pa naman po yan totally tapos yung pagsasagawa ng smart logger na yan. Yung itim po na yan ay smart logger nga po yan. Napaka-importante yan. Kailangan lagi siyang nakakonect sa internet connection. O kaya lagi siyang may data signal kasi ganun siya ka-importante. Kailangan meron siyang connection. Dahil meron siyang mga bagay-bagay na
na binibigay na information sa mga gadget natin na nakakonect nga dyan sa smart logger na yan. So next nga, kung mapapansin nyo yung may dilaw na sticker, yan po ay isang PP Solar. Kung makikita nyo, Solar PV System equipped with rapid shutdown. Yan, yung sa sticker na yan. Ito naman, tawag naman po dyan ay LB. Yan, ito. Meron po yung mga breaker sa loob. Nakakonect sa mga breaker. Syempre, yung mga wire natin. Yan, mga makakapal na wire. Tapos, itong mga wire na pinakita ko sa inyo sa gilid ng inverter kanina, nakakonect po yan dyan sa loob ng LB na yan. Hindi natin pwede basta-basta buksan yan kasi maselan po yan at gumagana na nga. Gumagana na po yung mga inverter natin. Ngayon, next naman natin ay itong box na to. Yan. Hindi nga natin na siya mabubuksan kasi naka-screw na siya. So, ang laman nga po pala ng box na yan ay mga wire na grounding. Mga 3.5 na ground. Yan. Yung mga wire na yan, kulay green. Kasi nga, kaukulan nga siya for grounding. Yan. So, yan nga yung mga makikita natin sa ating inverter station. Yan. Actually, hindi ko naman na-share nga lahat ng makikita dito sa inverter station kasi nga actually hindi pa po siya tapos. Yan, saka marami pa pong mga gagawin dito sa inverter station pero pinakita ko po sa inyo yung mga naikabit na natin. Mga naikabit na ng mga tech natin dito sa inverter station na to. Isa pa, malalaman nga pala natin na malakas ang harvest ng ating mga solar. The way na kung gano'n rin siya kalakas ng tunog. Hindi ko po sinasabi na lahat ng inverter ay ganun kalakas pero usually kadalasan po pag malakas yung ugong ng inverter natin, isa yun sa nagpapakita na malakas yung harvest ng inverter natin o ng mga panel natin sa kung saan natin sila in-install. So, yan nga yung maikli natin video tungkol sa inverter station. At sana'y nakita niyo yung mga gusto niyo makita. Nabigyan ko kayo ng idea ano yung mga makikita sa inverter station. So, sana mapanood niyo pa yung mga susunod nating video. Din Arwin TV, thank you po.